Samo, dito na tayo magkakahiwalay. Paalam na! Sandali! Bakit ganun? Gusto ba niya mamatay mag-isa? Kapag namatay si Miroko, paano na ako? May isa pa pala akong sasabihin sa inyong dalawa. Sa ngayon, si Miro, lumayo na kay Sango at mag-isa na lang siya nagpapaikot-ikot dito. Marahil, natatakot siyang mahigop si Sango ng kanyang kasal, kaya ginawa niya ito. Ang liwanag. Ang dalisay ng liwanag. Ito ang kamat. Ang liwanag ng banal na hiyas. Nalumbalik na kaya ang kapangyarihan ng spiritual ka, Gome. Ito ang mag-ahanap sa akin sa banal na hiyas. At kung nasaan si Narako, hanggang sa pitin ko, pinaroroonan ni Narako. Pakiusap ka sana. Huwag ka muna magbubukas. Talagang hinahanap niya ang lugar kung saan siya mamamatay. Habang sa mga sandaling ito, may isang babae na nag-aalala sa sasapitin ng lalaking yun. May liwanag. Ano yun? Ang liwanag ng banal na hiyas. Nagtitiyak ko yun. Ang liwanag na yun ang magdadala sa akin kay Narako. Kapag napatay si Narako, mawawala na ang sumpa at mawawala na rin ang kasalanan ni Miroko. Kung ako makakatalo kay Narako, may liligtas si Narako. Kumanda ka sa akin, Narako! Ganun pa man, walang katiyakan na patungo sa kinaroroonan ko ang susundan nilang liwanag na nakikita nila ngayon. Narako! Hinilang mo si Miroko upang gamitin niya ang kasalanan sa ulit pagkakataon, hindi ba? Kasone, ang liwanag na nasa iyo ang papatay sa mga kasamaan mo. Hindi ko pala. Hindi man lang natignan. Anong gagawin natin? Tutuloy na ba tayo sa banal na hiyas at tatapusin si Narako? Hanapin na muna natin si Miroko. Kailangan hindi niya magamit ang kanyang kasalanan. Tayo na! Hindi nyo na siya aabutan.